Ano nangyari na ang ating Panginoong Hesukristo ay siyang gift of heaven? Atin po itong tunghayan sa banal na salita ng Diyos. Paano nangyari at bakit ito ginawa ng Diyos? Basahin muna natin ang John 1 verse 13. Pakibasa po. Praise the Lord. Which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Yes. So if Jesus is the gift of heaven, paano siya ipinanganak? Sinabi dito, hindi siya ipinanganak sa pamagitan ng dugo. Pag sinabing dugo, yung sperm cell ng lalaki na mag-meet doon sa egg ng babae. Hindi ganon ang kanyang kapanganakan. Nor of the will of the flesh. Hindi ito gawa ng couple, husband and wife, kaya siya nabuo. Hindi will of the flesh. Nor of the will of man. Hindi ito kalooban ng tao. Kasi ngayon, sa technology ngayon, meron ang tinatawag na surrogate. Pag ang couple hindi nanganganak, at nagpa-check sila ang lalaki, okay, ang babae, barren, pwede silang magpili ng babae na gawan nila ng agreement na gawin siyang carrier ng pagbubuntis. So, i-inject yung sperm cell ng lalaki doon sa babae, magbubuo yan. Yan ang surrogacy or surrogate. Hindi yan. Ang kapanganakan ni Lord Jesus Christ, not by the blood, not by the will of the flesh, nor by the will of man, but of God. Now, saan ang Diyos? Sa langit. So, gift siya sa heaven dahil galing siya sa langit. Will of God ito. Alam nyo, hindi basta-basta. Will of God. Bakit? Unang-una, ang nagbigay ng information doon sa babae na maging carrier, na magbubuntis, na magkukonceive sa ating Panginoong Hesukristo, pinahayagan ito ng isang anghel galing sa langit. Kaya gift of heaven ito dahil galing sa langit. Ang naggawa nito na mangyari, that is God, at yung mensahero na anghel ng Diyos galing sa langit. Para lang magbigay ng revelation doon sa mag-conceive or carrier. Basahin natin, hindi ito surrogate, Praise the Lord. Pero medyo similar lang. Pero hindi ito will of man, nor of flesh, nor by blood. Hindi po. Basahin muna natin. Sino yan ang nag-reveal? Basahin natin ang Luke 1:26. Praise the Lord. And in the 6th month, the angel Gabriel was sent from God unto a city of Galilee named Nazareth. Yan, ang angel Gabriel. The same angel na nagpahayag kay Zacharias sa kapanganakan ni John the Baptist doon kay Elizabeth. After 6 months, doon naman siya nagpahayag sa isang babaeng virgin. Sino yan? Basahin natin. Luke 1:27. Praise the Lord. To a virgin espoused to a man whose name was Joseph, of the house of David, and the virgin's name was Mary. Mary. Ano ang status ni Mary? Nung pinahayagan siya ng anghel, he was a virgin, spouse to a man. Ano yung spouse? Spouse, engaged or betrothed. Ibig sabihin yan, meron na silang relationship and they are about to get married. Yung kasal na lang kulang. So dito natin makikita si Virgin Mary at saka si Joseph, righteous. Bakit? Hindi sila nagsama before marriage. Spouse pa lang Betrothed pa lang. Kaya kayo na mga singles na hindi pa nag-asawa, ingatan ninyo yung virginity ninyo.
Ikaw din lalaki, kung may karelasyon ka, huwag kang mag-CA or cash advance. Maghintay kayo. Para lang ito sa mga virgins at saka yung mga lalaki na never been experience such thing. That is part of their obedience to the law and commandments of God. You should not commit fornication because fornication, that is an activity of man and woman in a certain activity before marriage. Fornication yan. So ito si Mary, virgin, spouse na siya, betrothed na siya, pero hindi pa sila kinasal. They are yet about to be married, no? Kakasalin pa lang. So faithful ito sila. Kaya gusto ninyong marinig yung ito si Mary, sinabihan ng angel na daw has highly favored from God. Gusto nyo ng blessings, kayo na mga virgins, kayo na mga lalaki dyan, kahit may mga relasyon kayo sa isa't isa, hindi kayo nag-una-una, merong favor ang Diyos sa inyo pag nakapigil kayo until kakasalin kayo. Amen? Praise the Lord. Hindi ko ito nabobrought out since I became a pastor, a missionary. Ngayon pa lang kasi nag-inject sa isip ko na bakit napili si Mary. Nag-spouse naman sana siya. Engaged naman sana, betrothed naman sana siya kay Joseph. Pero wala pa kasing kasal. Hindi sila gumawa ng hakbang. Pero kayo naman na mga naka-experience na at failed na gumawa nito, wag naman kayo mag-loss ng hope. Mag-repent lang kayo. Praise the Lord. Nangyari na yan eh. God is merciful. Pero for those na mga virgins, ingatan ninyo yung virginity ninyo. Para may blessing kayo sa Diyos, yung favor ng Diyos. Hindi yan hihiwalay sa inyo. Okay? Yan ang nakita natin. So ano ngayon ang pahayag ni Angel Gabriel kay Virgin Mary? Basahin natin. Luke 1:28. Praise the Lord. And the angel came in unto her and said, Hail, thou art highly favored. The Lord is with thee. Blessed art thou among women. Yes. Kasi bihira lang makakapigil sa relasyon na magkaroon ng engagement to be married. Kadalasan ngayon, nag-una-una na, hindi na makapigil, hindi na makahintay doon sa simbahan o kaya saan man ang venue ng kasal. Kaya she was highly favored from God because of such attitude or obedience to God. So siya yung napili na vessel ng Diyos. For what? Yung gift of heaven, diyan mabuo sa kanyang womb. Basa, Luke 1:31. Praise the Lord. And behold, thou shalt conceive in thy womb, and bring forth a son, and shalt call his name Jesus. Ayan. Alam mo, na-puzzle ba yan si Mary nito? She was so puzzled in these statements of Angel Gabriel. Sinabi kasi dito, Behold, thou shalt conceive, mabubuntis ka sa iyong sinapupunan, at manganganak ka ng lalaki, at panganlan mo siya ng Jesus. Na-confuse siya ngayon. Sabi niya, paano ako mabuntis? Bakit? Anong sinabi niya? Nagtanong kagad siya eh. Na-confuse siya. Bakit? Bakit may revelation na ganon? Anong sagot ni Mary? Basa verse 34 of Luke chapter 1. Praise the Lord. Then said Mary unto the angel, How shall this be, seeing I know not a man? Ayan. Paano mangyari ito? Mabubuntis ako. Hindi pa kami nagsama. Hindi pa kami kinasal at hindi pa kami nagsama ng aking boyfriend na si Jose. Paano magbubuntis ako? Siguro gusto niyang palabasin na shall we have immediate marriage so that we can go together as husband and wife so that I may conceive. Parang ganon din ba? Magpakasal ka agad kami? Yung, ang tawag niyan? Yung mabilisang kasal? Para mabuntis ka agad ako? Hindi pala yun. Iba. Kaya gift of heaven siya kasi it is not by the will of blood, flesh, and will of man, but of God. Ano pala mangyari? Basa.
Luke 1:35. Praise the Lord. And the angel answered and said unto her, The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the highest shall overshadow thee. Therefore also that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. Ayan. Tingnan mo, paano mabubuntis si Mary na walang sperm cell ng male, ng lalaki? But it is through the Holy Ghost. You know what the Holy Ghost mean? That is the Spirit of God. And it was the Spirit of God who moved before the creation of the world. It was the Spirit of God who moved to create the universe. So, Holy Ghost is a creator. He can create baby in the womb of a woman without sperm cells, without meeting the egg of the woman and a sperm cell of a man. He can make, because He is the creator. Praise the Lord. Kaya kung basahin mo yung Genesis 1, and the Spirit of God moved upon the face of the vast place. Tapos nag-create siya. Well, no wonder. That is how God made the gift of heaven para sa ating kapakanan. Amen? This is more than surrogate. This is more than any. Ang tao, makakagawa sila ng tao kahit hindi sa, meron na nga ngayon sa tube na lang eh. Pero kailangan pa rin ng egg ng babae, kailangan pa rin ng sperm cell ng lalaki na imimit doon lang i-develop sa outside of their bodies. But they cannot make any human being from nothing. But God made out of nothing. No blood, no flesh and blood, hindi will ng tao, but it is His will. Diyan natin makikita, God is the creator from nothing. Amen? Praise the Lord. Grabe kay special natin, no? We are so special in the presence of God. Ginawa niya ang paraan para yung gift of heaven na yan makarating dito sa lupa. At yung gift na yan, this is for all humanity. And this is for all generations. Kaya, in our generation, don't fail to receive Him. Huwag mo siyang i-fail na i-receive mo siya. Praise the Lord. Baka matapos yung henerasyon natin, hindi mo ni-receive yung gift of heaven, so wala kang kaligtasan, wala kang eternal life, wala kang salvation. Yung next generation tumanggap sa Kanya, natalo ka pa doon sa nahuli sa iyo. Yung bis ikaw ang nauna na maligtas, hindi mo binigyan ng pansin, samantalang yung gift of God na ito, this is intended to all humanity, to all generations. Dapat, huwag mong palampasin sa henerasyon mo na mag-fail ka to receive that gift of God. Amen? Praise the Lord. Yan. Basahin natin ang gift of God or gift of heaven. Ano ang dala-dala nito na benefits? Sige. Romans 6:23. Praise the Lord. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Yan. Tingnan mo, wag na lang natin yung pansinin yung wages of sin is death. Kasi nakapokus tayo ngayon sa gift of heaven. And beside that, itong wages of sin is death. This is not the will of God sa buhay natin. That is from the devil. That is from Satan. Sin from Satan. From Lucifer. Wag na muna natin yung galawin na topic na yan. Concentrate na lang muna tayo sa gift of heaven. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Di ba pag may kasal, meron tayong table na nilalagay dyan na empty. Tapos pag may mga darating na mga guests or visitors or invited witnesses, ninong-ninang, most of them having gifts to be given sa kakasalin. So meron tayong table na kalagay dyan. Doon ilagay, sabihin ng mga, tawag niyan,
Ashiret ba yan? Oh. Ay, sir o ma'am, may table po doon. Doon ilagay lahat ang mga gifts. Tapos, pagtapos ng kasal, sabihin ng MC, now let us go to the part of opening the gifts, of the gifts. Unahin natin ang pinakamalaki na box. Pag open ngayon, Frigidaire. That is for what? Storage ng pagkain that can prolong, like vegetables, meats, or like fish, or goods na mga drinks, para yan ma-preserve. So, yung gift na yan has a purpose. Itong gift na ito na pumunta dito sa sanglibutan, galing sa langit, which is gift of heaven, pagbukas, ang laman, ano? Eternal life. Praise the Lord! Saan ka makakita na gift na eternal life? Bigyan ka ng katawan na hindi na mabubulok. Bigyan ka ng bahay na mansion made of gold. Bigyan ka ng endless joy, endless peace, endless riches. Yan, at ang dami pang nandyan sa gift na yan, na hindi natin kayang i-mention ngayon because of so much privileges. That is ever we could consider the greatest gift that happened in the universe, the gift of heaven, which is the gift of God. And that is our Lord Jesus Christ. Mangmang na ang tao ang hindi tatanggap sa Kanya. Bakit mangmang? Whosoever refuseth to believe Jesus is damnation. But whosoever believeth Jesus Christ is eternal life. Kaya yung gift of heaven na yan, don't ever fail to receive that gift. Huwag mo talagang i-fail yan. Alam mo, nakakalungkot ang nangyari sa sanglibutang ito. Itong babasahin ngayon, nangyari din ito. At nangyayari pa ito. Basahin natin. The gift of heaven, nung pumunta na siya sa mundo. Sige, John 1, verse 10 and 11. Praise the Lord. He was in the world, and the world was made by him, and the world knew him not. He came unto his own, and his own received him not. Ayan. Bakit tinagurian siyang he was in the world? Because he became human through the womb of a virgin. And the world was made by him. Bakit tinagurian ang mundo? Ginawa niya. Because it was the Spirit of God who moved to create the universe, and that Spirit, which is the Holy Ghost, came in to the body of a virgin and became flesh. He made the earth. Praise the Lord! The world was made by him, and the world knew him not. Dami pa ring mga hindi nakakilala kay Jesus. They refuse to believe the gospel. They refuse to listen the word of God. He came unto his own, and his own received him not. Pumunta siya sa sarili niyang kadugo na ginamit ng Diyos sa hanay o sa kabanay ni David. Pero ang sarili niya mismo hindi tumanggap sa kanya. Yan ang totoo. At ang kabanay niya hindi lang si David. The entire humanity. Kaya masaklap pag sino sa atin dito na hindi tatanggap sa gift na ito. Receive this gift. Praise the Lord. Receive this gift. Huwag tayong sumagol o huwag tayong humalo doon sa mga hindi tumanggap sa Kanya. Be it far from you, be it far from me, be it far from us. Bakit pala? Bakit eternal life? Ang eternal life, that is an inheritance.
of the children of God to their Heavenly Father. So, dapat yung titulo ng children of God or son or daughter of God, you must have that title. Now, ang paraan na magkaroon ka ng titulo na son or daughter of God ka, you must receive this gift. Amen? Praise the Lord. Basahin natin yan. John 1:12. Praise the Lord. But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. Yan. Tanggapin mo si Kristo, the gift of heaven. Subalit mag-ingat tayo, ang daming tumanggap kay Kristo Jesus, but they failed to receive Christ in a proper way. Ganun ba, Pastor? Maraming tumatanggap kay Kristo, but not in a proper way, not in a appropriate way, but in a wrong way? Yes. Maraming tumanggap sa Kanya na mali ang pamamaraan ng kanilang pagtanggap. Kaya mag-ingat tayo. Kailangang ayusin natin ito. Kasi mahalaga ito natanggapin mo si Kristo. Kasi meron kang kapangyarihan o karapatan na maging anak ng Diyos. Ngayon, anong pala ang privilege kung anak ka ng Diyos? Kung totoo nga anak ka ng Diyos. Basahin natin. Romans 8:17. Praise the Lord. And if children, then heirs, heirs of God, and joint heirs with Christ, if so be that we suffer with him, that we may be also glorified together. Ayan. Kung mga anak ng Diyos, tumanggap ka kay Kristo, kahit sino, sinabi dito, as many. Kahit pa bilyon, kahit pa trilyon, as many. Natatanggap dyan kay Jesus. Bibigyan sila ng kapangyarihan na maging mga anak ng Diyos. How do you accept Him? How do you receive Him? Believe Him and let Him in sa buhay mo. Ngayon, children ka na. Kasama ka na sa mga children of God. Ano ang privilege? Heirs of God. Manununod, iridiro ka sa Diyos. Ano pala ang inheritance? Natatanggapin to be inherited from the Heavenly Father to His children among human being. Eternal life. Eternal dwelling place. Eternal joy. Eternal peace. Eternal riches. Grabe. Super. Hindi basta. Pero it needs faith to believe. Kasi kung wala kang faith nito, para ka lang nakinig ng fairy tales. Para ka lang nakinig ng fables which cunningly devised na ang sarap pakinggan, pero it is just a myth kung wala kang faith. Kaya pag nakinig tayo sa gospel para effective talaga na mangyari yan sa buhay natin, paniwalaan mo yan na walang pag-alinlangan. Amen? Praise the Lord! Paniwalaan mo talaga yan. Kasi pag pinaniwalaan mo yan, hindi mo yan matiis na you will exchange the salvation of any temptations ni Satanas sa sanglibotang ito. Hindi mo kaya ipagpalit yan. Talagang pakamatayan mo yan. Yung be thou faithful unto death, yan ang ibig sabihin. Kasi naniwala ka na yan ang pinaka-highest gift ever na nangyari sa universe. Gift of heaven which is Jesus Christ. Receive Jesus and you will be son or daughter of God to inherit the eternal benefits. Paniwalaan natin yan ng buong puso. Ngayon, to receive Christ properly. Paano ba pag-receive kay Christ properly, Pastor? Baka maya-maya I receive Christ in a wrong way. Baka maya-maya I receive Christ but in vain. Baka maya-maya I receive Christ but non-effect. Wala palang epekto sa kaligtasan ko, impyerno din pala ako. Gusto ba ninyo na if you receive Christ, maging tama ang pag-receive mo? Basahin natin. Colossians 2:6. Praise the Lord.
As ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him. Yan. Walk ye in Him. Alam mo, pag receive mo ng si Jesus Christ ang ni-receive mo, ang sinabi dito, walk ye in Him or you walk in Him. Lumakad ka na within Christ. Huwag ka nang lumabas dyan kay Kristo Jesus. Dyan ka lang, nakakompound ka lang kay Jesus Christ. Huwag ka nang lumabas dyan. You have to conform, you have to follow, you have to obey Christ, you have to live within His will, within His statutes, within His righteousness, within His holiness. Huwag ka nang lumabas sa Kanya. Yan ang totoo na pag-receive kay Kristo. Useless man nag-receive ka kay Kristo, tapos lumalakad ka outside of Him, lumalakad ka without Him, lumalakad ka against Him, lumalakad ka contrary to Him, useless yun. What kind of receiving someone, and yet you do not appreciate, you do not please, you do not do what is nararapat. Kaya kung sino man nag-receive na kay Kristo, walk ye in Him. Amen? Praise the Lord. Lumakad ka na dyan sa Kanya. Huwag ka nang lumabas. Lumakad ka na sa salita ng Diyos. Lumakad ka na sa katuwiran ng Diyos. Basahin pa natin how to do it. Basa, Galatians 2:20. Praise the Lord. I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God who loved me and gave Himself for me. Ayan, maliwanag. Ano ang pinako mo kasama ni Kristo? Ang iyong flesh na gumagawa ng puro karumihan, kasalanan. Not necessarily mamatay ka physically, but it is the spirit of sinfulness ang dapat mapako kasama ni Kristo. Yet not I, nevertheless I live. Ganun pa man, buhay pa rin ako kahit pinapako ko na kay Kristo ang aking sarili. Because it is not my physical body na ipapako ko, but it is the sinful nature. Yung nature ng pagka-sinful ko, yun ang pinapatay ko kasama ni Kristo. Nevertheless I live, but yet not I, hindi na ako, but Christ, or Jesus Christ lives in me. Sino yung nabubuhay sa akin? Amen? Praise the Lord. Yan ang proper way. And the life which I now live in the flesh. Kurutin mo daw yung sarili mo. Kayo nga, sama kayo, kurutin mo yung sarili mo. Yung hindi ibang tao, yung sarili mo. Yun na mo? Sabi pa ni Nico na, kurutin mo yung sarili mo, kinurot niya yung kuya niya. Sabi ko yung sarili mo. Pag kinurot natin yung sarili natin, we perceive that we are yet in the flesh. Kaya nakakaramdam pa tayo ng sakit. But let this flesh, habang nandito pa sa atin, collaborate, cooperate, coordinate with Christ na tinanggap natin. Praise the Lord. Hindi pwede na tinanggap mo si Jesus Christ, wala kang collaboration, wala kang cooperation, wala kang communication, wala kang coordination kay Jesus Christ. Hiwalay ka ba sa Kanya? Hindi man pwede yun. It cannot be. Parang makina. Bakit yung mga makina dyan na pag ang tao magbili ng sasakyan, anong unahin ka agad i-check ang makina? Paandarin mo na yan. I-check mo muna kung condition yung makina na yan. Kasi yan ang pinaka-vital part sa vehicle. Para kahit saan ka magbiyahe, ihatid ka, iuwi ka. Kasi condition yung makina. So yung makina na yan, maraming parts yan na nagko-collaborate. Yung mga gear to gear, yan sila. Nagsama yan sila, nagko-collaborate yan, co-cooperate yan, nagko-communicate yan. So success
O ganon din, si Kristo na tinanggap mo, yung flesh mo must collaborate with Christ. Yung flesh mo must cooperate with Christ. Ganon. Ang kailangan, hindi kay tinanggap mo si Kristo, tapos yung flesh mo gumagawa ng against kay Kristo. Ay hindi na yan collaboration. That is already contradiction. That is already against Christ. Wag. Tandaan natin yan. Marami pa rin mga tao ngayon Minsan mag-preach ako dyan sa patay. Ang haya ni Sister Bonya or Sister Banji. Ang paglalasing, nasa Bible yan. Impyerno tayo lahat dyan. Basa. Binasa ka agad. Pagkabukas, yung mga nakinig, mga lasing. Ano ibig sabihin yan? The Word of God is God Himself who became flesh, and that is Jesus Christ. Pinasok nila sa tainga, pinasok nila sa puso, but they didn't collaborate. Ang ginawa nila sa flesh nila, contradicts. Nag-contradict ba sa Word of God na tinanggap nila? Hindi pwede yun. Bawal yun. Lalo tayong mapahamak dyan. Anong ginawa natin pag gagawin natin yan? You are provoking God to anger. Pag nalaman mo ng katotohanan, tapos sadya mong gagawing lapastanganin, ay nako, the Bible says, kawawa ka. If sa panahon ni Moses, yung mga nagkakasala sa batas shall be killed with 2 or 3 witnesses. Sa grasya ng Diyos naman, pag hindi mo yan, iningatan ng husto, tuparin sa buhay mo, much more sorer punishment you shall be. Mas matinding punishment. Kaya mag-ingat tayong lahat. Pag tumanggap ka kay Kristo, then let your flesh or your body, physical body, collaborate with Him. Amen? Praise the Lord. Mag-collaborate na yung tawan mo. Magano ka na ba? Makipagsabayan ka na sa sa galaw ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya ngayong October 3, dito sa Davao Congregation, celebration ng ating Christmas or Christ's birth, be a guiding star ang bawat isa. At least bawat isa sa inyo may madala kayo. Pagsikapan ninyo yan. Praise the Lord. Paano yan, Pastor Chit? Yung imbitahin ko, walang sasakyan, walang pamasahe. O di mag-pray ka, Lord. Kawawa naman yung imbitahin ko, walang cannot afford. O, ilibrihin mo ng pamasahe. Minsan man lang yan. Praise the Lord. O, Pastor, paano yan? Inimbita ko siya. Sabi niya, your invitation is so quick. Hindi niyo naman ako binigyan ng palugit at least 2 weeks para lang sana makapag-file ako ng leave sa aking employer. O, so therefore, do it 2 weeks ahead. Meron pa bang 2 weeks? Sinabi ko na yan nung nakaraan pa. So, the question is, did you collaborate with me? Did you made the invitation as I asked you to do? Nagawa nyo na ba yan? Ganun. Sa buhay natin, importante yan. Be a guiding star. Praise the Lord. Naihatid ninyo yung guiding star na yan that was preached last Wednesday, na galing sa east, napakalayo, yun ang naggabay sa 3 wise men hanggang nagturo doon sa bahay. Bahay na yan, hindi na manger. Wala na sila sa manger at that time. Bahay na. Doon sa bahay mismo sa Bethlehem, sa residence nila. O kaya, dalhin nyo dito sa bahay ng Diyos, where Christ is being found, the newly born Christ. Praise the Lord. Kaya, aywan ko lang may drama sa ano. Meron pa rin? Meron pa rin manger, meron pa rin Joseph and Mary. Meron pa rin? May Joseph and Mary pa rin. Kasi nag-usap kami, meron kasi tayong may dinonate dito na bata ba na Monica. Sabi nila,
Nakasubok na ba tayo na live? Baka pwede yan si Seth, yung hawak ni Sister, para mas mas lively. Ayon ko lang kung magpayag ang parents. Praise the Lord. Napaka-importante po yung gift of heaven na yan. Kaya, let us accept or receive that gift of God in a proper way. In a correct way. Kaya pag nagkamali tayo dyan, useless ang gift na yan. Para mo lang yang binigay sa babae na sinisinta mo, hindi naman sumisinta sa iyo. Sige daw, ikaw lalaki. Magbigay ka ng gift doon sa babae na hindi umiibig sa iyo, ikaw lang umiibig sa kanya. How do you expect? Ikikip niya yung gift mo na wala siyang gusto sa iyo? Ikaw, Hans, anong palagay mo? Ilabay na yung tawhanan ni. Hatag-hatag na ko gift po, magugusto nini. Tapon yan sa basura, makita mo na lang doon, nagkalat na. Yun yung mga tao na tumatanggap kay Kristo na hindi naman tama ang pamaraan sa pagtanggap. Pag tinanggap mo si Kristo, you have to walk in Him. Praise the Lord. Lumakad ka dyan sa Kanya. Tapos, pag nandyan na si Kristo sa iyo, sumusunod ka na sa Kanya, kung paano ka inibig ni Kristo, ganoon din ang pag-ibig mo sa kapwa mo. Basa. Ephesians 5:1 and 2. Praise the Lord. Be ye therefore followers of God as dear children, and walk in love, as Christ also hath loved us, and hath given himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling savor. Yes, mag-sacrifice ka para sa iba na iibigin mo as Christ loved you. Di ko makalimutan sa kasal na magkasal ako. Lagi kong sinasali ito Ikaw, babae or bride, gusto mo ba maging best wife of the world? Ganun man yung babae. Siyempre, nandiyan yun, nakikinig yung groom Ikaw naman, groom o lalaki, gusto mo ba maging best husband in the world? Siyempre, nakikinig yung asahunon niya, baka hindi siya tuluyan. Sabi niya, opo. Laki ng opo. Okay, ito ang gawin niyo. Love your wife as you love yourself. Love your husband, para sa babae, as you love yourself. Tayo, na tumanggap kay Kristo, naging children of God tayo, let us love our fellows as Christ loved us. Praise the Lord. Use the love of God in loving your fellow, because the love of God is eternal. Basahin natin yan. Ephesians 5:1 and 2. Tapos na yan? Okay, ako na lang magbasa. Be therefore followers of God. Followers of God tayo sa example niya as dear children bilang mga anak ng Diyos. And walk in love as Christ also hath loved us and hath given Himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling savor. Pag sinabing sweet-smelling savor, pleasing. Hindi ka gustong maglayo. Gusto mong laging lapitan. Ganon. Kaya kailangan maging sweet-smelling tayo sa ating kapwa. Loving them. Paano natin sila i-love? As Christ loved you. Paano tayo inibig ni Kristo? Nililigtas tayo sa impyerno. Kaya kung inibig mo yung kapwa mo, wag mo siyang gawa ng masama na magkakasala siya. Kasi pag gumawa ka ng hakbang para magkasala yung kapwa mo, para nyo na lang din siyang gi-hate as Satan hated us. Kailangan kung mag-ibig tayo sa ating kapwa, let us love them as Christ loved us, and how Christ loved us, offering Himself as sacrifice, as a sweet-smelling savor.
He rescued us from eternal fire. Yan ang pag-ibig natin. Kaya huwag tayong gumawa ng masama sa kapwa na magkakasala lang siya. O kaya ikaw babae, entice mo yung lalaki, makipag-fornicate sa iyo, huwag. O ikaw lalaki, entice mo yung babae na married, sasama sa iyo secretly para mag-commit kayo ng adultery. Huwag. Huwag. Let us love one another as Christ loved us. Amen? Praise the Lord. Ganun ang pag-iibigan natin sa isa't isa. It is a divine love. Let us be followers of God. Last verse, 1 Thessalonians 4:1. Praise the Lord. Furthermore, then we beseech you, brethren, and exhort you by the Lord Jesus, that as you have received of us how ye ought to walk and to please God, so ye would abound more and more. Yan. Praise the Lord. See, itong ating buhay na nandito na sa ating Panginoong Hesukristo na tumanggap sa Kanya. Alam mo, paano natin tinanggap si Kristo? Tinanggap natin yung mensahero niya. If you receive the messenger of God, you receive God. Ganon. Wala naman si Jesus, ang tagal-tagal na kaya niyang bumalik sa langit. Bakit tayo tumanggap sa Kanya? Dahil tinanggap natin yung messenger ng Diyos. Amen? Praise the Lord. O kaya ang in-address dito, you receive of us, mga servants of God yan. Furthermore, then we beseech you, brethren, and exhort you by the Lord Jesus, that as ye have received of us, how ye ought to walk and to please God, so you would abound more and more. Yan, mag-abound tayo more and more to please God. Pagbigay ng kaluluwa. Kaya itong October 3 na ito, bawat isa sa inyo, at least meron kayong isa man lang, pinaka-minimum. Praise the Lord. Ilan ang maximum, Pastor? Yung kaya nyong magdala ng isang bus na bisita, dalhin nyo dito, kung kaya ninyo. Praise the Lord. Walang limit. Meron nga lang tayong extension dyan na tento. Kaya nga may extension yan in case of mapuno tayo dito. Pero kayo na magdala ng bisita, ipaalam nyo sa GC ng Davao Congregation para mag-head count tayo. Baka maya-maya maghanda tayo dito ng pagkain, tapos tama lang sa Davao Congregation, nalimutan nyo na marami pala kayong dinalang bisita. Ay, paano na lang yan? Pag-pray ni Pastora Emma, Lord, bless this food in Jesus' name. Tapos hindi kayo report ng mga bisita ninyo, hindi ngayon na-count ng ating treasurer or secretary ba dyan para magawa ng project study. Anong project study? Expected attendance or attendees sa October 3 together with members and visitors. Ito ang report. Aabot ng 250. Dapat ang lutuin para din dyan. Praise the Lord. Challenge ba ito sa atin? Challenge ito. Be a guiding star. Napaka-importante po. Pastor, every October 3 lang kami ng ganon. Kahit hindi October 3. Because Jesus Christ is offering salvation every day. Any moment. Amen? Praise the Lord. Kaya ganun. Magsikap po ang bawat isa. Lahat mga anak ng Diyos. I-pray nyo rin yung aming biyahe, no? Sa aming visitation. May God bless you all. At isang Sunday na lang ang meeting natin. Then after that, celebration na natin. So let us treasure the gift of heaven. Atin talaga itong mahalin ng husto. Walk. Let us walk in Him. Amen? Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat. Awitin natin ang closing song. Wala tayong first timer ngayon. Okay. Let us sing O Little Town of Bethlehem.